lahat. Good morning po. Nakatutuwa po na muli ay sama-sama tayong sasamba, magpapasalamat sa ating Panginoon at makikinig ng Kanyang salita. Pwede niyo pong batiin ang inyong katabi ng Happy Resurrection Sunday. Happy Resurrection Ngayong araw po na ito ay espesyal na linggo para sa ating lahat dahil hindi lang ito araw ng ating pagsamba sa Diyos, kundi ito rin ay araw na inaalala natin yung muling pagkabuhay ng ating Diyos at tagapagligtas. So ngayon po, bigyan ko po kayo ng ilang sandali para po tayo ay manalangin. Pasalamatan po natin ang ating Diyos. Pasalamatan natin siya kung paano niya tayo tinubos sa ating mga kasalanan. Pasalamatan natin siya dahil siya ay buhay sa ating mga buhay. Sige po, manalangin po tayo. Bigyan ko po kayo ng ilang sandali. Bukod tangi at walang katulad. Kami po ay nagpapasalamat sa kung ano ang ginawa mo sa krus para sa amin. Hindi matatawaran ng anumang bagay, hindi matatawaran ng anumang salita ang iyong ginawa para kami ay tubusin sa aming mga kasalanan. Salamat po sa sakripisyo na iyong ginawa para sa amin. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon, pero ginawa mo yun dahil kami yung iniibig mo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga panahon. Nalilimot namin ito sa mga panahon kami ay patuloy na nahuhulog sa aming mga maling gawa, maling salita, maling pag-iisip. Linisin mo po kami. Linisin mo ang aming buhay, Lord, at talagang maging karapat-dapat kami humarap sa iyo. And this day, Lord, kami ay magsasaya dahil ang aming Diyos ay buhay. Ang aming pag-asa ay buhay. At salamat, Jesus, dahil talagang nararanasan ka po namin na kumikilos sa aming buhay sa araw-araw. Hindi lamang sa panahon ng Holy Week, kundi sa araw-araw ng buhay namin. And thank you that the God we worship is risen. Salamat po dahil ikaw ay muling nabuhay para sa amin. Pinupuri ka namin, pinasamba. Salamat po in Jesus' name. Amen and amen. Habang nagtitipon po tayo ngayong umaga, pinapaalalahanan tayo na may isang umaga na nagbago ng lahat, kung saan ang dilim ay napalitan ng liwanag at ang kamatayan ay napalitan ng buhay. Sabi po sa Luke 24:6, He is not here. He has risen. And today, as we begin with a simple but powerful truth that Jesus is alive. Ang resurrection ni Jesus ay hindi lang isang event na ginugunita natin, kundi isang katotohanan na nagbabago sa buhay natin hanggang ngayon. Dahil si Jesus ay buhay, our faith is not empty. Ang hope natin ay buhay, at ang future natin ay secure sa Kanya. Kaya ngayong umaga po, saan man tayo nanggagaling, anuman yung dala-dala natin, may dala man tayong saya, pagod o lungkot, lumapit tayo sa Kanya ng may bukas na puso dahil siya ay buhay. And let us fix our eyes on Him and worship our risen Savior. So ngayong umaga po, magsitayo tayo lahat, umawit tayo ng may kagalakan sa ating puso dahil ang ating Diyos ay buhay.
tayong sasamba sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin na pangungunahan ni Tim Mariala. Manalangin po tayo. Lord God, Heavenly Father, thank you for this day. Thank you po sa pagising niyo po sa amin ngayong umaga upang papurihan ka at pasalamatan ka. At kami po ay lumalapit sa inyo na may pusong puno ng kagalakan sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Jesucristo. Maraming salamat po sa handog ninyong buhay, pag-asa at kaligtasan para sa aming lahat. Panginoon, sa pagunita namin sa sakripisyo ni Jesus at kanyang tagumpay laban sa kamatayan, naway lalo mapatatag ang aming pananampalataya at ang aming kalooban. Tulungan mo kaming mamuhay sa liwanag ng iyong pag-ibig at maging daluyan ng kabutihan, kapatawaran at malasakit sa aming kapwa. Naway ipaalala sa amin na ang araw na ito na walang dilim na hindi kayang talunin ng iyong liwanag at walang pagsubok na hindi kayang pagtagumpayan sa pamamagitan ng iyong biyaya. Punuin mo ang aming mga puso at kapayapaan ng aming mga buhay ng layunin at ang aming mga araw ng kagalakan sa iyong presensya. Lord God, kami po ay humingi ng kapatawaran sa lahat na nagagawa namin kasalanan, physically, mentally, emotionally, spiritually. Naway po ay patuloy mo kaming pangaralan at linisin mo ang aming mga puso. Kumilos ng naayon sa iyong gusto mo. Thank you po, Lord, sa pagsama mo sa amin araw-araw, sa gabay tuwing ang bawat isa ay pumapasok sa eskwela at sa trabaho. Patuloy mo po kaming pag-ingatan o samahan sa lahat ng aming gagawin at ginagawa. And thank you po, Lord, sa pagpapatuloy ng mga gawain ng aming iglesia sa mga Bible studies at mga discipleship group, youth hangout, and kids Sunday school. Kayo po, Lord, ang magpatuloy na maghari at magpalago sa mga buhay nila. Salamat din po, Lord, sa mga naglilingkod at mga manggagawa mo na ginagamit mo sa iba't ibang gawain ng aming simbahan dito sa Lord of Hope Christian Fellowship. Sa mga teachers na patuloy na nagtuturo, and thank you din po sa mga bata na patuloy na gumagano. At sa mga preachers, worship leaders, mga facilitators ng Bible studies and TVs, sa mga iba't ibang ministry, coordinators, sa mga council members, patuloy niyo po silang samahan at bigyan ng kaliwan sa kanilang puso habang ginagawa nila ang kanilang mga tungkulin. Tulungan niyo po silang makahikayat at maibahagi pa ang iyong mga salita. Lord, pagpalain niyo po ang aming mga pamilya. Gabayan mo kami sa aming tamang landas at gawin kami instrumento ng iyong pagmamahal saan man kami naroon. Salamat din po, Lord, sa pag-sustain mo sa pamilya ng mga bawat members. Maraming salamat, Lord, na lagi kang nandyan at nakaagapay sa amin. Salamat din, Lord, sa kagalingan na binibigay mo sa tuwing kami ay nakakaranas ng sakit at karamdaman. Bigyan niyo po ang bawat isa ng lakas sa kanilang katawan at spiritual life. Dalangin din po namin ang aming bansang Pilipinas na magitan nawa kayo sa kasalukuyang sitwasyon ng aming bansa. Proteksyonan mo ang mga tao, patuloy mo rin pong gabayan ng aming gobyerno at mga member at opisyalis ng aming bansa. Maghari nawa kayo sa puso ng bawat isa upang magampanan nila ang kanilang tungkulin ng may katapatan at pagmamahal sa mamayang Pilipino na may takot sa Diyos. Salamat po, Lord, na pwede kaming lumapit sa iyo, pagkatiwala at sabihin sa iyo ang lahat ng ito. Dahil ikaw ang Diyos at sa iyo lamang natatagpuan ang kapayapaan at pag-asa. In Jesus' name we pray. Sabi po sa 1 Corinthians 15:27, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Today we come not in defeat, but in victory. Because the grave is empty, the stone is rolled away, and Jesus reigns alive forevermore. Napagtagumpayan na ni Jesus ang battle, and our sins are forgiven, and death is defeated. And because He lives, we now have a hope that is alive and unshakable.
Bagamat marami tayong pinagdadaanan, ang ating pag-asa ay buhay at pwede nating makapitan si Jesus sa lahat ng pagkakataon. Ito rin yung pag-asa na magbabago sa ating puso sa araw-araw ng ating buhay. Patuloy tayong umawit at patuloy nating i-declare na ating Diyos ay victorious. Magsitayin po tayong lahat. God of wonders, my God.
sa mayamang biyaya mo, Panginoon. Salamat sa biyaya ng kaligtasan na ibinigay sa amin. Itong kaligtasan na ito na mag-uudyok sa amin upang kami magpatuloy na lumago, patuloy na sumunod sa iyo nang walang pag-aalinlangan. Salamat, Panginoon. Salamat po muli sa sakripisyo na ginawa mo sa krus para sa amin. Hindi natapos doon, Panginoon. Ikaw ay muling nabuhay. Kaya ngayon, kami nagsiselebrate dahil ang aming Diyos ay buhay. Thank you, Father, for this morning. Tulungan mo po kami, Panginoon, na manamnam ang iyong salita sa pamamagitan ng iyong mensahero ngayong umaga, Lord. Ikupin mo siya sa iyong presensya, Lord. Ikaw ang aming marinig ng klaro at madalang sa aming araw-araw. Thank you, Father. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli po, palakpakan natin ang ating Diyos. Lagi po tayo ng paulit na. Tawag po ang ating mensahero sa Ken Caballan. Thank you. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Batiin nyo nga po yung katabi nyo ng good morning. Pakisabi rin dahil maaga tayo, walang tulugan. Okay? Purihin ang Panginoon sa mga pagkakataong ganito na magkatipon-tipon po tayo at makinig po ng kanyang salita. Actually, okay na tayo eh. Di ba? Okay na yung praise and worship natin eh. Yun na yung message. I-ending ko na lang, mag-closing prayer na tayo. Uwi na tayo. Sakto pa tayo. May benediction sa communion. Pero, syempre nandito tayo para ipagdiwang at pag-alala sa pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo.
Kaya naman po, no, okay, hayaan nyo na batiin ko kayong Happy Resurrection Sunday. Sige nga po, batiin nyo po yung katabi nyo. Baka po may mag-Easter egg hunt pa sa inyo, ha? Hindi po tayo naniniwala doon. Pero hayaan nyo po na banggitin ko lang po, no, sa Pilipino po, sa wikang Pilipino po, no, ginagamit natin yung salitang Pasko. Galing po siya sa salitang Spanish word na Pascua, pero Pascua din, Navidad, is okay, Pasko ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. At ngayon naman, pangalawang Pasko natin, no? Okay, Pasko ng pagkabuhay. Okay, kaya naman po, no, talagang napakahaba ng pagdiriwang natin ng Kapaskuhan dahil mula sa kanyang birth hanggang ngayon ay Pasko pa rin ang tawag natin. At napakahalaga po ng dalawang bagay na ito. Naalala ko nung ako ay nasa college, pinasulat kami ng professor ko ng 10 pinakamahalagang mga kaganapan sa buong mundo, sa kasaysayan ng mundo. At itong dalawang to ang first to ko dahil hindi na po, no, okay, hindi na po natin mararanasan ang kabutihan at katapatan ng Panginoon kung wala po ang dalawang bagay na ito. Ito po ay magkaugnay, hindi po ito pwedeng paghiwalay. Hindi pwedeng isi-celebrate lang natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo o isi-celebrate lang natin ang kanyang resurrection. Kailangan po magkasama yan dahil kung hindi po pinanganak, hindi po mabubuhay, okay, mamumuhay at mamamatay at muling mabubuhay ang ating Panginoon. Amen po ba? Kaya napakahalaga po nito, no? Kaya po, kung iniisip niyo po kung ano po ang dahilan ko bakit napakaaga natin gigising sa umaga na to, no? Yung boses ko nga, morning voice pa, di ba? Okay, di pa ako nag-vocalize. Pero sa plasipod pa yan, no? Okay, pero sabi nga po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verses 14 to 17, nabinggit na po ito kanina, pero if Christ has not been raised, then our preaching is in vain and our faith is in vain. We are even found to be misrepresenting God because we testify about God that He raised Christ, whom He did not raise, if it is true that the dead are not raised. For if the dead are not raised, not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our faith is futile, and you are still in your sins. Diba? Grabe po yun, no? Okay, yun po yung foundation ng ating, okay, pananampalataya, no? Yung resurrection, napakahalaga po yan. Lagi po natin nakakalimutan yan. Hindi ko po alam, ang celebration po natin ng Christmas sobrang bongga, pero yung resurrection, parang, okay, ito, we remember it, pero dapat po, okay, ito yung foundation ng ating, okay, pananampalataya. Dahil kung wala po ang resurrection, futile ang ating pananampalataya. Amen po ba? Kaya nga po sabi po ng isang theologian na si N.T. Wright, no? Okay, sabi niya, the resurrection of Christ is one of the foundation stones of Christianity. It was the seal of the great work that He came on earth to do. It was the crowning proof that the ransom He paid for sinners was accepted, the atonement for sin accomplished, the head of Him who had the power of death bruised, and the victory won. Grabe po yun, no? Kaya nga po, akmang-akma yung mga awitin na ating kinanta. Kaya nga sabi ko, hindi ko na kailangan magbigay ng sermon, ano? Alam ko kasi nanay ko lang nagsisermon sa akin, pero hayaan nyo po na ako naman ang magpahayag po ng sermon. Kaya inaayayahan ko pong lahat sa ating pag-aaral po ng salita. Basahin po natin ito na sabay-sabay. So tumayo po tayong lahat. At gaya po ng nakagawian kapag ako po ang nagtuturo na salita, okay, salitan po ang ating pagbasa. Ako po yung unang babasa, kayo po yung sa highlighted. Hinighlight ko na po. At nagkataon po, pag tinignan nyo po, napakahaba po ng passage natin. 13 to 49. Okay, pero mahalaga po ito dahil okay, ito po ang salita ng Panginoon para makita po natin yung kabuuan po ng mensahe niya, hindi lamang bahagi nito. At bahagi po noon ay ang pagbasa ng salita niya. At para makita natin lahat ng kailangan natin makita. So, simula po tayo. Luke chapter 24 verses 13 to 49. That very day, two of them were going to a village named Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. While they were talking and discussing together, Jesus Himself drew near and went with them. And He said to them, "What is this conversation that you are holding with each other as you walk?" And they stood still, looking sad.
And he said to them, "What things?" And they said to him, "Concerning Jesus of Nazareth, a man who was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people." But we had hoped that he was the one to redeem Israel. Yes, and beside all this, it is now the third day since these things happened. And when they did not find his body, they came back saying that they had even seen a vision of angels who said that he was alive. And he said to them, "O foolish ones, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself." But they urged him strongly, saying, "Stay with us, for it is toward evening, and the day is now far spent." So he went in to stay with them. And their sight were opened, and they recognized him, and he vanished from their sight. And they rose that same hour and returned to Jerusalem. And they found the 11 and those who were with them gathered together. Then they told what had happened on the road and how he was known to them in the breaking of the bread. As But they were startled and frightened and thought they saw a spirit. "See my hands and my feet, that it is I myself. Touch me and see, for a spirit does not have flesh and bones as you see that I have." And while they still disbelieved for joy, were marveling, he said to them, "Have you anything here to eat?" And he took it and ate before them. And then he opened their minds to understand the scriptures. And that repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in his name to all nations, beginning from Jerusalem. And behold, I am sending the promise of my Father upon you, but stay in the city until you are clothed with power from on high. Praise be to God for the reading of His Word. Maaari na tayong makaupo. Tatlong katotohanan lang po ang ating titingnan ngayong umagang ito. Ang ating pong paksa ay the resurrection changes us. Okay, at ano po ba yung binabago na resurrection sa atin? Una po, our understanding. Pangalawa po, our hearts. Pangatlo po, our purpose. So, understanding, our hearts, and our purpose. Panandalian po tayo manalangin bago po tayo mag-umpisa. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay muling nabuhay. At dahil po doon ay ang aming pananampalataya ay buhay. Pagkat ang Diyos na aming pinapaniwalaan at kung saan po kami nananampalataya ay buhay din. Panginoon, gabayan mo po kami ngayon sa aming pag-aaral ng inyong salita. Kayo po ang magpira-piraso ng tinapay ng buhay at pakainin po ang bawat isa sa amin. Panginoon, kung may sasabihin po ako na hindi po naaayon sa inyong salita, ay iwaksin niyo po ito at gabayan niyo po ako at gamitin bilang inyong mouthpiece. Salamat, Panginoon. Ito po nalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, tatlong bagay lang po, no? So, ini-expect nyo maiksi, no? Okay, sana nga. Okay, maiksi po, no? So, the resurrection changes us. Okay, the resurrection changes our understanding, our hearts, our purpose. Okay, kaya naman po, bago po natin tingnan yung talata, konteksto po muna.
alalahanin po natin ang teksto po natin, na binasa po natin ng mahaba, okay, ay galing po okay, sa Book of Luke. No? At according po sa mga biblical scholars or Bible scholars, magkadugtong po ang teksto ng narrative. Meron po ang Luke at ang Acts. No? Okay, ang author po niyan ay si Dr. Luke. Okay, medical doctor po siya. Siya po ay companion ni Apostol Pablo sa kanyang missionary journeys. At siya po ang katangi-tanging hentil. Hindi po siya Hudyo na sumulat po ng aklat sa Biblia. Isinulat po ang aklat ng Luke, okay, or ang narrative of Luke and Acts, para kay Theophilus. Ang ganda po no, parang ini-ignore natin yung pangalan na yan kasi lagi po yan nasa introduction po yan ng mga ng Gospel of Luke and of course of the Acts of the Apostles, no. Si Theophilus po, ang pangalan po niyan, ang ibig sabihin po niyan ay one who loves God. So napakaganda po no, kaya sinusulat po to para sa taong pangalan ay ang nagmamahal sa Panginoon. At ganun din po para sa atin na mga nagmamahal sa Panginoon. Sinasabi po na sponsor po ni Dr. Luke sa kanyang ministeryo o kay si Theophilus. Kaya naman po ang purpose po ay to provide an account of the life of Christ and to present Christ as the perfect man and Savior of all, including the Gentiles. Mahalaga po yun dahil tayo po ay mga hintil sa paningin po ng mga Hudyo. Okay? At ang kaligtasan po ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para din po sa atin. At meron pong emphasis ang aklat ng Luke, no, okay, or the Gospel of Luke on the power of the Holy Spirit. Okay, and the necessity of Jesus' death and resurrection for the forgiveness of sin. At matatagalan po tayo kung titingnan po natin yung kabuuan po ng ritual po ng mga Hudyo kung paano po sila humihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Pero sapat po ang ginawang sakripisyo ng Panginoong Hesukristo para po tugunan ang pangangailangan po sa hustisya ng buong sansinukob po. No? At kaya naman po pinatawad po ng Panginoon ang ating mga kasalanan dahil po sa kanyang kamatayan. Pero to prove that, yung resurrection. Kaya po napakahalaga nun. Okay? Ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya naman po, pag tinignan niyo po yung outline ng Book of Luke or the Gospel of Luke, no, medyo mahaba po siya. 24 chapters. Yung bahagi po natin binasa ay bahagi po nung, okay, sa huli, okay, ending na po, no, the resurrection of Jesus. Pero nakakatuwa po ito dahil pagkatapos po nun, okay, makikita niyo po sa pagsusulat po ni Luke ay alam niyo po agad na kadugtong ng Luke yung Acts. Okay, dahil magkaugnay po yung tema. The resurrection, tandaan po natin, is the anchor of our Christian faith. Binanggit na po natin yan kanina, no? It's a foundation stone. It is the one that holds everything together. Sapagkat kung hindi po muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo, wala po ang ating pananampalataya. Okay? Kaya naman po, bakit po mahalaga yun? Okay, bukod po doon, the resurrection, okay, has changed lives and is still changing lives. Tandaan po natin yun. Tingnan niyo po yung mga katabi niyo, kung nagbago na po sila, okay, baka yung itsura nila, baka pumogi sila o gumanda sila, di ba? Pero ang nais ng Panginoon ay gumanda ang ating kalooban at maging katulad natin ang Panginoon Hesukristo, no? Kaya naman po, patuloy po ang kahalagahan po ng resurrection sa ating pananampalataya. So, ano po ba yung binabago ng resurrection sa atin? Una, makikita po natin yan sa mga katotohanan na ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Una po, our understanding. No? Okay, meron po ba tayong mga natutunan noon na akala natin totoo, tas eventually hindi pala totoo? No? Meron po ba tayong mga ganyan? Ako po bilang guro po ng kasaysayan, naalala niyo po yung kay Lapu-Lapu saka kay Magellan? Paano niyo po naaalala yung kasaysayan na yan? Di ba parang naglaban sila, tas napatay ni Lapu-Lapu? No, okay. Pero nung nag-aral po ako ng kasaysayan nung sa kolehiyo, sabi ko, parang mali. Okay? Parang may mali yata, ano. Tingnan niyo po tong painting po to, sikat na painting po to ng Battle of Mactan. Kung saan po naglaban, okay, si Magellan sa si Lapu-Lapu. Pero ang totoo pala, hindi po ganyan yung kinamatay ni Magellan. Alam niyo po kung paano namatay si Magellan? Tatamaan po siya ng sandata na may lason. Tapos in-evacuate siya sa barko nila. Doon siya namatay. Hindi siya namatay dyan sa harap ng mga Pilipino. Okay, ngayon lang yun ito natutunan, so nabago na po ang ating pagkaunawa sa bahagi na to ng kasaysayan. Hindi po ba? Inisip niyo po, no? Okay, pag tinignan niyo po talaga, no?
ha, ganito pala yun? Pero dati alam ko nga, di ba, sila po talaga yung pumatay. Hindi po kasi, ayon po sa mga research and sa account po, ni Pigafetta, sa barko na po namatay si Magellan, sila po naman po, 70 years old na, nung panahon na yan. Hindi na siya yung ganyang bata na kaya niya pang lumaban sa harap ng mga kaaway, no? So, bilang datu, nandun siya sa likod, nagko-command siya ng mga kanyang, mga sundalo. So, di ba, ngayon natutunan po natin to, no? Parang, oo nga, no? Nag-iba. Okay? Ganyan din po, no? Okay, ang mahalin tulad po natin yun sa, nangyari po sa mga, disipulo ng Panginoong Hesukristo nung panahon na to, no? Isipin niyo po, no? May dalawang tao, no? Okay? This is the road to Emmaus, no? Okay, sabi po sa Luke chapter 13 to 14, no? That very day, two of them were going to a village named Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. And they were talking with each other about all these things that had happened. So, pinagpupuli-pulayan nila yung mga nangyari. Okay, nagpapalitan sila ng kuro-kuro nila. Ano nga pa yung nangyayari, no? And while they were talking and discussing together, Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were kept from recognizing him. And he said to them, "What is this conversation that you are holding with each other as you walk?" Pero tumigil sila, tapos nalungkot lang sila. Alam niyo yun, parang, ano ba yan? Nakita po natin yan sa teksto, no? Okay, the two were sad because they probably hoped, no, that Jesus was the Savior that they were waiting for, but He was crucified. Okay, so parang nawalan sila ng pag-asa. Okay, kahit alam naman nila yung mga bagay nito, ano po bang ibig sabihin natin yun, no? Pag tinignan po natin to, no, hindi ko na po babasahin tong lahat ng to, pero ang kulit lang ni Jesus dito, no? Okay, alam naman niya yung mga nangyari, pero nakipag-usap siya sa mga tao to, no? He's walking with them. Sinusubukan niyang intindihin yung mga nararamdaman. So, ano ba itong mga bagay na to? What are these things? Tapos, patungkol sa kanya pala yung pinag-uusapan. Okay, they were hoping na siya yung magliligtas sa buong ng Israel, pero namatay na siya. Malungkot sila. Pero, meron mga bagay na binalita sa kanila na hindi nila pinapaniwalaan. Okay, hindi sila makapaniwala. Okay, sabi ng mga babae, okay, pumunta daw sila sa tomb ni Jesus pero walang katawan. At sinabi, nakakita sila ng mga anghel at sinasabing buhay siya. At may intindihan niyo po itong konteksto na ito kung bakit hindi po pinapaniwalaan yung mga babae. Sa mga Hudyo po, sa ancient Israel po, hindi po viable na witness ang mga babae. Okay, alam ko po na siyempre for women's right and empowerment po tayo. Last March, Women's Month pa lang. Pero Women's Month po, ngayon April na. Pero sa ancient Hebrew talk context po, ang mga babae hindi po sila pwedeng maging witness. Hindi po sila tinatanggap sa korte bilang witness. Okay, dahil nga patriarchal po yung society. Okay, mababa po ang tingin ng mga Hudyo sa mga kababaihan. Pero kaya naman po, no, itong dalawang lalaking Hudyo na ito na naglalakbay, hindi sila basta-basta maniniwala kasi hindi nga acceptable witness ang mga babae. Okay? Kaya ito po, no, ito po yung mga paniniwala ng dalawang ito. Ngayon, makikita po natin yung tatlong bagay, no. Madalas po na hindi natin naiintindihan ang salita ng Diyos dahil sa tatlong bagay na to. Ngayon, kanina po binigyan ko po kayo ng konteksto. Dalawang lalaking ito, Hudyo, hindi pwede maging witness ang babae. At sila po ay tinrain mula nung 12 years old sila patungkol po sa Tanakh. Okay, yung Tanakh po is, the Tanakh, is the Hebrew Bible. So sila po ay versed, no? Nagme-memorize sila ng scriptures. Alam nila mga to. At sumama pa sila sa mga disipulo, no? So alam nila itong mga bagay na to, pero hindi pa rin nila naintindihan. Bakit po ba? Ano po ba yung tatlong bagay na palagay ko yung rason, no, kung bakit hindi po nila. Una po, mali ang pagkakaintindi nila sa plano ng Diyos. Minsan ganyan din po tayo bilang mga mananampalataya. Minsan nakala natin ito yung plano ng Diyos, hindi nangyari, we're disappointed, we're sad. Okay, pangalawa po, basta nagfo-focus tayo sa ating kalungkutan at problema, hindi sa salita ng Panginoon. Okay, parang, itong problema ko napakalaki. Okay, nawalan na ako ng pag-asa. Pangatlo po, di natin naaalala yung mga pangako ng Diyos sa Kanyang salita. Bakit ko po ito sinasabi? Dahil mga mananampalataya po yung kausap ni Kristo. At ito po yung nararamdaman nila. Okay?
Kaya nga po, no, ang ganda lang po nung kung paano po si Jesus nag-journey with them. In-approach sila, pinuntahan sila ng Panginoong Hesukristo, kinausap sila, nagtanong siya ng tanong, nag-usap sila. At 7 miles po, mahaba pong lakarin yan. Okay, yung 10 kilometers nga, namatayan pa ako ng kuko eh. Okay, in November, tumakbo ako ng fun run eh. Sa school namin, yabang ko eh, 10K eh. Namatay yung isang kuko ko. 10 kilometers eh. Okay, pero ito 7 miles, medyo yung pacing mo medyo mabagal at nagkukwentuhan kayo, no? Medyo matagal-tagal na lakarin to. So marami silang napag-usapan. Kaya nga po ang ganda po, no? Ito po yung ginawa ng Panginoong Kristo sa kanila. Sabi sa kanila, "Oh, foolish ones, okay, and slow of heart to believe, all the prophets have spoken." Di ba? Grabe po yun. Grabe po yung statement na yun. Tinawag ka ng foolish. Dahil ang bagal ng puso mo na maniwala sa sinasabi ng mga propeta. Ayan na yung salita ng Diyos. Hindi mo pa rin pinapaniwalaan, ang tagal nyo pa rin maniwala. Kaya nga sabi, siguro si Jesus parang, papaliwanag ko na nga to. Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter to His glory? And beginning with Moses and the prophets, and all the prophets, He interpreted to them in all the scriptures the things concerning Himself. Ang Diyos na, si Jesus na mismo nagpaliwanag sa kanila. Kaya, tandaan po natin yung katotohanan na to, no? Okay, binanggit ko na po ito kanina, pero babanggatin ko po ulit. Etong dalawang tao na to, Hudyo sila, aral sila sa Tanakh, alam nila na dadating ang Mesyas, pero ang focus po rin nila, ay ang sinasabi po ng Law of Moses. Kasi si Moses is their greatest prophet ng mga Hudyo, no? So medyo yung kanilang interpretation, iba pa rin. Hanggang ngayon po, ang mga Hudyo, ngayon di ba may gera po, no? Yung mga Hudyo po na nandun sa Israel, hinihintay pa rin po nila ang pagdating ng Mesyas. Ganyan po, no? Katotohanan po na meron ang mga Hudyo. Wala pang Mesyas. Hinihintay pa rin nila. Pero itong dalawang Hudyong ito, dahil sila ay mananampalataya na, nahihirapan silang intindihin yung katotohanan ito sapagkat nakatali pa rin sila sa dati nilang paniniwala. Binanggit po sa Old Testament at eventually sa New Testament, itong katotohanan ito. Sabi po nito, no? Ito po ang Diyos ang nagsasalita. I will raise up for them a prophet like you. Ang kausap po ng Diyos sa Deuteronomy 18:18 ay si Moses, from among their brothers, and I will put my words in his mouth, and he shall speak to them all that I command him. At babanggitin po ulit to, same. Verbatimly, no? Sa Acts 3 verse 22. Moses said, "The Lord will raise up for you a prophet like me from your brothers." Katulad ni Moses, pero higit sa kanya. Tandaan po natin, no? Jesus came already and His resurrection proved that He is the Messiah, and He should now be the basis of our interpreting the Word of God. Ngayon po, marahil po, no, katanong, kasi tanong nito ng mga estudyante ko, "Sir, pag nagbabasa ako ng Bible, hindi ko maintindihan." Kasi kailangan po natin baguhin ang lente na ginagamit natin sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Paano po yun? We use the lens of the resurrection. We use the lens of the resurrected Christ as we read the scriptures. Siyempre po, kailangan po natin ng tulong ng banal na Espiritu. Pero mag-uumpisa po iyon sa pagbabago po ng ating pagtingin sa salita ng Diyos. Amen po ba? Okay. So, tingnan niyo po yun, no? Napakahalaga po nun. Nung nagbago po yun, may mga mangyayari po, no, sa dalawang ito. Ang ganda lang po kay Jesus is very, very consistent siya sa pagtuturo. Di ba nung nabubuhay pa siya, bago po siyang pinako sa krus, He uses parables. Hindi basta-basta, no, naiintindihan. Kahit yung mga disipulo nyo, yung mga apostol, minsan tinatanong pa siya kung anong interpretasyon nun.
Kasi ang emphasis po, I think, ang dahilan ng Panginoon kung bakit ganito niya itinuturo ang salita niya, ay dapat hindi tayo umaasa sa sarili nating pagkaunawa. Okay? Kundi, we will depend on God Himself to understand the Word of God. Amen po ba? Ako, sabi ko po sa inyo, no, minsan po, o madalas-dalas, no, okay, alam niyo po na, okay, meron po akong masteral in sa theology po, no, sa seminaryo po ako nag-aral. Baka maisip niyo po, mas superior po yung pagtingin ko sa salita ng Diyos. Hindi po, umaasa lang din po ako sa Panginoon, sa pag-intindi ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Hindi po sa taas ng pinag-aralan natin ang magiging batayan kung gaano natin maiintindihan ang salita ng Diyos, kundi sa pamamagitan lamang po ng Kanyang banal na Espiritu. Amen po ba? Ngayon po, no? The resurrected Christ challenged the faith of the two. Okay? Kasi ito yung pinapaniwalaan nila noon eh. Ngayon, nung ininterpret na ng Panginoon para sa kanila yung salita ng Diyos, okay, na kailangan po mamatay ng Mesiyas, okay, para po patawarin ang kasalanan ng lahat, to fulfill the prophecy. Ngayon, itong dalawang to, nung una, hindi nila naiintindihan sila malungkot. Ngayon, nag-iba na ang kanilang pananaw dahil mas naintindihan na nila ng Diyos. Dahil po tayo ay nasa bahagi na ng kasaysayan kung saan po ang Panginoon ay muli nang nabuhay, ang perspective po natin ay nagbago na rin. Kasi dumating na siya. Okay, namatay na siya at muli nang nabuhay. Kaya dapat po hindi na yung focus natin ay ang kamatayan ng Diyos, kundi ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Dahil po mahalaga po yun, no? Kanina po binanggit natin, if Christ have not been risen, our faith will be futile. But because our focus now is a living Christ, okay, we have now hope. Ang pag-asa po ay nanggagaling sa pagkaintindi from our understanding of what Christ have done for us. Reflect sa atin, no? Sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po ba ay humihingi ng kaalaman, pangunawa at gabay sa Panginoong Hesukristo? Kasi He's very, very willing. Itong dalawang nga to, no, naglalakad lang sila. Sinamahan silang Panginoong Hesukristo. Tayo pa. Pangalawa po, paano po tayo binabago ng resurrection? Okay? Ay, paano po tayo binabago ng ang pagtanaw natin at pag-intindi sa mga talata sa Biblia? When we read scriptures, when we read the Bible, paano po binabago ng Diyos ang ating pagtingin dito? Ako po, to be honest, no, pag nagbabasa po ako ng Old Testament, tinatamad talaga ako. Napaka-boring. Okay, ano ba to? Okay, pero with the lens of the resurrection, naiintindihan ko, kailangan to kasi pagkaintindi ko nito, pumupunta po sa pagkaintindi kung ano yung sinasabi ng bagong tipan. Okay. Tandaan po natin, the resurrection of Jesus changes our understanding of the Word. Okay. The resurrection of Jesus changes our understanding of the Word. Dumako na po tayo sa pangalawang katotohanan na ating pong tingnan. Kanina po, the resurrection changes our understanding. Pangalawa po, the resurrection changes our hearts. Hindi ko po kung alam po ninyo to, no? Pero hindi ko talaga gusto maging teacher. Ayaw ko po talaga. Nung 4th year high school ako, old curriculum pa. Arbeck pa yung curriculum ko, no? Ayaw ko talaga mag-teacher. Kaya, sobrang ayaw ko talaga. Sabi lang sa akin ni mama, basta kumuha ka ng course na gusto mo, yung nasa mga interest mo. So sabi ko, gusto ko yung history. Sige, na ako sa PNU. Okay, may history naman doon. Okay, mayroon namang Bachelor of Secondary Education major in history. Tapos kinausap ko ng teacher ko, sabi niya, wag ka mag-history, mag-social science ka para mas marami kang matututunan. Sabi ko, sige, social science ako. Tapos 3rd year na ako, sulat thesis, di ba? Parang wala lang, di ko na iniisip na magti-teacher ako, tatapusin ko lang naman to eh. Kaya diba ako gumawa ng ibang trabaho, di ba? Pero nag-practicum ako. Kaya, nag-practicum po ako sa Manila Science High School. Tapos doon po binuksan ng Panginoon
yung puso ko magkaroon ng passion para magturo po. Okay? Ang practice po kasi make or break yan. May mga kaklase po ako, hindi na sila nagturo. Sabi nila, ayoko na magturo. Kasi nasa public school sila, naranasan nila, nakita nila. Sa akin, okay, iba po yung ginawa ng Panginoon. Sabi ko, parang gusto ko na magturo. Gusto ko na. Obvious mo ba na gusto ko magturo? 17 years na akong professional teacher, no? Okay, 3 taon na lang, 20 years na ako nagtuturo pala, no? Okay, hindi naman po halata, no? Okay, kaya, anyway, dito po. Di ba hindi naman nagbago? Mahaba lang buhok ko noon. Okay, payat pa ako noon, di ba? Malaki lang yung uniform ko. Okay? Malawag. Okay, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binuksan niya yung puso ko na gawin po ang kalooban niya at yun po ay yung pagmiministeryo sa pamamagitan ng pagtuturo. Ganun din po itong dalawang to, no? Kaya kung kapag-usap sila kay Jesus, inaya nila si Jesus na tumuloy sa kanila, nag-break sila ng bread, tapos biglang nakilala nila yung Panginoon. Tapos nawala si Jesus. Sabi po ng Luke chapter 24 verse 32, they said to each other, "Did not our hearts burn within us while he talked to us on the road, while he opened to us the scriptures?" Ang ganda po no? Una po, binago ng Panginoon yung pagkakaintindi nila sa mga salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos. Tapos ngayon, nakita niyo po yung pagbabago, habang pinapaliwanag pala ng Panginoon ang kanyang salita sa kanila, yung puso nila nababago na rin. 'Di ba? Their hearts were burning. Okay? Maganda po siyang metaphor, no? Hindi naman literal na nasunog po yung kanilang puso, no? Pero 'di ba, yung nararamdaman nila. Okay? Maigting na pakiramdam po, no? Na parang may iba dito. Okay? They eventually grew in their understanding. Ang ganda po nun, no? Okay? They were grieving, pero as the Word of God was being taught to them, nagbabago. Nagbago po yung kanilang understanding. At ngayon, yung puso nila parang nabubuhayan. Di ba? Kasi nakita niyo yung illustration, parang cold heart, malamig ang puso. Di ba? Pag sinabi natin, nanlamig na yung puso ko. Ay, wala na. Okay. Di ba? Parang hindi na yan. Wala na yan. Patay na yan. Pero pag pag nagbaga, okay, nag-burn, okay, buhay, nabubuhay. Okay, ito po yung mga pangyayari na nangyari nila. Tapos, ganda lang, yung experience ng dalawang to, very, very interesting, no? Jesus' resurrection confirmed the Word of God. Okay, kasi nga, po, dapat po natin maalala na ito po yung kumukumpleto sa gospel. Kaya, kasi kung hindi po muling nabuhay ang Panginoon, wala nga po, no? Wala lang talaga, no? At the same time, it has the power to change the hearts of humans. Napaka-iksi po ng time na in-spend ng dalawang Hudyo na ito kay Jesus. Naglakad lang sila, 7 miles. Nagkwentuhan lang sila. Pero binago po ng Diyos ang mga puso nila. At makikita po agad natin to, no? Na hindi po sariling effort natin. Kaya ang paglapit sa Panginoon, nagsisimula po yan sa pagkaintindi natin at ang Diyos ang bumabago sa ating mga puso. He's the one who stirs up our hearts. Itong dalawang Hudyo na to, malungkot lang sila eh. 'Di ba? Naglalakad lang sila, mabiyahe lang, pabalik lang sila sa kanilang mga buhay. May inasahan sila, hindi nangyari, hindi nila naintindihan. Naglakad lang sila, they're just walking away, going back to how things were. Pero na-encounter nila si Jesus. Naintindihan nila ang salita. And this is the Jesus that they encountered is the resurrected Jesus. At binago po ng Panginoon ang puso nila. Sabi po sa Philippians chapter 2 verse 13, "For it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure." Ulitin ko po, "For it is God who works in you
both to will and to work for His good pleasure. It is God who steers our hearts. And that is only possible because the resurrection happened. Okay. Ang puso po ay muling nabuhay dahil ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Ano po ba ang nangyari sa kanila? Nabuhay ang kanilang pananampalataya. Nabuhay ang kanilang passion. At nabuhay ang kanilang pag-asa. Only Jesus can resurrect a dead heart. Di ba? Ang ganda po nun, no? Nung katotoo, only Jesus can resurrect a dead heart. Kung maaalala po natin, tayo pong lahat ay patay sa harap ng Diyos dahil tayo ay nagkasala sa Kanya. Pero dahil sa mabuting balita na dala ng Panginoong Hesus sa atin, dahil siya'y namuhay ng perpektong buhay, namatay para pagbayaran ang ating mga kasalanan at muling nabuhay, maaari na tayong mabuhay na muli. Amen po ba? Okay. Ang puso po natin, tandaan po natin, especially in the Hebrew context, is the representation of the entirety of our lives. Okay? And passion naman po, at the same manner, is the strong feeling of enthusiasm, okay, or excitement, okay, or devotion to some activity, object, or concept. So pag binuhay po ang puso natin, we have a passion now. And I hope and I pray that this passion will be in us, will continue to be with us, to serve Him, and to study His Word. Okay, ngayon pwede po tayo mag-self-check, no? Okay, and ngayong Resurrection Sunday, okay, gaano katagal na po ba tayong mananampalataya ni Kristo? Do we still have the same passion to serve and to study His Word? Bakit po? Dahil po nabuhay na muli ang ating Panginoon. Dahil nabuhay na muli ang ating Panginoon. Amen po ba? May mga pagkakataon po sa ating buhay na manlalamig po tayo. Pero isipin po natin yung katotohanan na nabuhay na muli at buhay ang ating Diyos. And I hope that this would remind us to check our hearts and check our passions if they are aligned with Christ. Kailan po tayo huling nakaramdam ng passion para sa paglilingkod sa Panginoon? Or sa pag-aaral po ng salita niya? Pangalawa po, ano po kaya ang pumipigil sa atin na ito ay maranasan? Remember, the resurrection of Jesus changes our hearts. Ayan, pangatlo na tayo. Ang bilis ko pala. Ay, para naninibago na kayo. Change heart na ata ako. Okay. The resurrection changes our understanding. The resurrection changes our hearts. Pangatlo po at huli ay, the resurrection changes our purpose. Ngayon po ay hindi na po ako nagtuturo ng araling panlipunan. Nasa senior high school na kasi ako eh. So medyo mas challenging yung mga courses na tinuturo ko. At isa po doon ay yung introduction to the philosophy of the human person. So philosophy, nagtuturo po ako niyan. Speculative po yung approach ko, so mga tanong po in philosophy. At lagi po yan, kasama po, hindi po nawawala yung katanungan, what is the meaning of life? Ngayon, tanungin niyo po yung katabi niyo, what is the meaning of life? Okay. Sige nga po, okay, tingnan natin kung matapos po tayo sa pag-uusap, no? Medyo malalim po na tanong yan. At madalas po, sabi ko nga sa mga estudyante ko, madalas po yung tinatanong kapag may midlife crisis na kayo. Pero ngayon, hindi na pala uso yung midlife crisis kasi midlife crisis 40. Ngayon, mga ibang estudyante, Sir, midlife crisis. Sabi ko, wala pa kayong 20. Nagka-crisis na kayo. Okay, pero nagtatanong po marami sa atin. At ito po ay katanungan na hindi mawawala sa bawat isang tao po sa mundong ito. Bakit nga ba ako nandito? What is the meaning of my life? Sabi nga po ni Tim Keller, it talks about purpose and significance. Okay, purpose and significance. If we are to answer po, okay, what is the meaning of our life? Okay, it's about purpose and significance.
Dalawang lente po yan. It's a forward-looking and it's a backward-looking. Backward-looking kasi purpose. Bakit nga ba tayo dinala ng Diyos dito? Bakit ba tayo nilalang ng Diyos? Significance, bakit nga ba mahalaga yung aking buhay? Okay? Yung ibang philosophy po, sasabihin po nila, we create our own meaning. Maganda pong pakinggan, no? Tayo ang gumagawa ng ating sariling meaning ng buhay natin. Pero ang katotohanan po na yan, pag tayo pong gumagawa, pag nawala na tayo, wala ni rin. Hindi po ba? If we create our own meaning, when we die, there is no more meaning. Kaya po medyo kalokohan po in the eyes of philosophy, medyo, hindi yata dapat tayo gumawa ng meaning natin. Bilang po mananampalataya ni Kristo, ito po yung tinuturo ko lagi sa mga estudyante ko. In the view of Christianity, based po sa Westminster Catechism, ito po yung mga katuruan po sa Kristyanismo. Okay? That the chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Ulitin ko po, kung tatanungin niyo po kung anong purpose and significance ng ating mga buhay po, ito po yun. Is to glorify God and to enjoy Him forever. It answers the question of purpose, that is to glorify God, at yung significance that we can only find in a relationship and enjoy Him forever. Diba? Okay, para ako nag-philosophy class dito. Pero maganda po itong, mahalaga po ito, sapagkat binabago po ng Diyos, ang ating pananaw patungkol sa ating purpose. Okay, I hope na i-grasp nyo po itong katotohanan na ito, that our purpose, the meaning of our lives is to glorify God and enjoy Him forever. We cannot enjoy Him if we're not in a relationship with Him. Hindi ba? Hindi nyo na-enjoy yung mga asawa ninyo, yung kapatid ninyo, kapamilya ninyo, mga kaibigan nyo, kung wala kayong relasyon sa kanila. Ganon din po ang Panginoon. Yan po, ultimately, ang purpose natin. Ngayon, the resurrection changes our purpose. Di ba ito na nga yung purpose nung una? Tandaan po natin yung nangyari sa kasaysayan. Nalaglag po tayo sa kasalanan. Nabago po ang ating pagtingin sa mundo at sa purpose ng ating mga buhay. Pero ang ganda po dahil yung kabuuan po ng salvation history, yung salvation history po is yung kabuuan po ng kasaysayan kung paano po pinlano ng Panginoon na iligtas tayong lahat sa kasalanan. Ang culmination po nun ay yung pagdating ng Panginoon Jesucristo, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At ang ganda po nun, babaguhin ito, i-restore ng Diyos yung purpose natin. Kasi tandaan po natin, kung wala po tayo sa Diyos, namumuhay tayo para sa sarili. Para sa sarili natin lang tayo namubuhay kung wala po tayo kay Kristo. At hindi po yan yung intended purpose ng Panginoon sa atin. Ano po yung intended purpose? To glorify God and enjoy Him forever. Mare-restore lang po nun, yun, dahil po sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo at kanyang muling pagkabuhay. Sabi po ng Luke 24 verses 46 to 46 po to. 46 to 48. And said to them, thus it is written that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, and the repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in His name to all nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things. Ngayon, ano po yung ginagawa ng Panginoon? Upon restoring our original purpose, He gives us an additional one. Ano po yun? To share Jesus to others. Nung nirestore na po ng Panginoon yung purpose natin, that we are to glorify Him and enjoy Him forever, hindi po tayo dapat manahimik. Dapat ibahagi po natin ito sa iba. Paano po? Sinabi po ng passage, repentance for the forgiveness of sin should be proclaimed. At oftentimes, nakakalimutan po natin yung bahagi na yun kapag nag-share tayo ng gospel. Mauuna po dapat yan. Repentance for the forgiveness of sin. Hindi lang po natin basta-basta pinapatanggap ang tao
Natanggapin mo ang Panginoong Hesukristo, hindi po daw ang una yun. Ang prerequisite po nun, repentance. We ask people to repent of their sins because the sins are forgiven. And that's when we place our faith in Jesus. And we proclaim His name to all nations. At dahil po tayo, naranasan po natin yan, and because Jesus is our living hope, we share this living hope to those who are in need of it. Kasi po kapag wala po ang tao kay Kristo, patay po siya. Kaya po kailangan natin ibahagi itong living hope sa kanila. The resurrection proved that Jesus is God. And the fear of His followers was changed to boldness. Grabe po yun, no? Kasi alam niyo po nung namatay si Jesus, ano pong ginawa ng mga disipulo? Nagtakbuhan po sila, nag-alisan sila, nagtago sila. Pero nung muli silang nabuhay ng muli ang Panginoong Hesukristo, nagbago po ang kanilang mga puso, pati ang kanilang purpose. They became bold, knowing that Jesus lives. Ito po ay listahan lamang kung paano ng mga taong binago po ng Panginoon sa Kristo. No? Ito mga disciples po nito. No? Meron pong mga nagkalat po. No? Umabot sila sa Europa, sa Asia, sa Africa. Ito po yan, mga disciples po yan ni Jesus. At sabi nga po na kung hindi totoong resurrection, wala pong tao ang handang ibuwis ang kanilang buhay dahil sa isang kasinungalingan. Wala pong taong handang ibuwis ang kanilang buhay para sa kasinungalingan. Itong mga taong to, at milyong-milyong mga tao pa sa kasaysayan, ay binago ng resurrection ng Panginoong Hesukristo, na dahil buhay ang kanilang Diyos, sila ay mamumuhay para sa Kanya lamang. They're going to live out the purpose given to them. That is to glorify God, enjoy Him forever, and proclaim the same Christ who was resurrected from the dead. Paano po ba tayo binago ng resurrection? Nung makilala po ba natin ang Panginoon sa Kristo, paano po nabago ang purpose ng ating buhay? Sinusunod na ba natin yung kanta na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang? Inana ba natin yan? Ginagawa na po ba natin yan? Okay? Nabubuhay na ba tayo hindi para sa sarili natin? Nabubuhay na po ba tayo para sa Diyos at para sa iba? Tayo po ba ay nabubuhay para sa sarili or para sa bagong layunin ng Diyos para sa atin? Pangatlo po, ano po ba ang pumipigil sa atin na ipamuhay ang purpose ng Diyos sa ating buhay? Tandaan, the resurrection of Jesus changes the purpose of our lives. Tapos na po tayo, no? The resurrection changes us. The resurrection changes our understanding, our hearts, our purpose. At bilang teacher po, no, I can't help lang na makita po itong observation na to. Kasi ang gusto po natin is not only a transformative education, but a holistic education. And ang ganda lang po, no, kasi tinamaan lahat ni Jesus yung dapat baguhin sa ating mga buhay. Our understanding, cognitive. Our hearts, affective. Our purpose, yung gagawin natin sa buhay, psychomotor. Sorry, gumana lang yung pagiging teacher ko. Lahat po to interrelated. Hindi po pwedeng isa lang ang nabago. Lahat po dapat ito nabago at binago. Because the resurrection of Jesus changes everything. Binago ang ating pangunawa, binago ang ating puso, binago ang ating pakay. At iiwan ko po sa inyo, okay, itong quotation po na to. Nakita ko lang po ito, no? That the clearest evidence of the resurrection
isn't found in a chart, a quote, or a history book. It is seen in a life that has been changed. Ulitin ko lang po, no? At naway ito maging hamon para sa atin. The clearest evidence of the resurrection isn't found in a chart, quote, or history book. It is seen in a life that has been changed. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa mga katotohanan ito na ipinahayag mo sa amin sa pamamagitan ng inyong salita. Noon pa man, Panginoon, ay binago mo na ang mga tao at bumabago ka ng mga tao nang dahil po sa katotohanan na ikaw ay muling nabuhay. Panginoon, tulungan mo po kami. Baguhin mo po kami upang ipamuhay ang buhay na ibinigay niyo sa amin para lamang sa inyong kalwalhatian. Panginoon, salamat because you have changed our understanding. Thank you, God, that you have changed our hearts. And thank you, God, that you have changed our purpose. Huwag niyo pong hayaan ang mga salitang ito ay para sa umagang ito lamang, pero Panginoon, itanim mo po ito sa aming mga puso at isipan at ipamuhay araw-araw. Ito po nalangin namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Thank you. Thanks. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat sa ating natutunan ngayong umaga sa mensahe ng Panginoon mula tungkol sa Pasko ng Pagkabuhay. Nandiyan ko lahat, manalangin po tayo. Panginoon Jesus, nagpupulong kami sa inyo na muling pagkabuhay dahil sa inyong kamatayan at pagkabuhay muli. Tinapos niyo ang kapangyarihan ng kamatayan at kasalanan. Salamat sa pagbibigay sa amin ng bagong buhay at pag-asa na hindi kailanman magwawakas. Tulungan mo kami mamuhay bilang mga saksi ng iyong tagumpay dahil sa iyong pag-ibig para sa amin at para sa katarungan at kapayapaan sa mundo. Naway ang kapangyarihan ng iyong muling pagkabuhay ay maghari sa aming mga puso at pamilya. Ikaw ang aming tagapagligtas ngayon at magpakailanman. Amen. Ngayon po, dala po tayo sa ating communion. Pero bago po tayo sumama sa napakalagang gawain na ito, saliksikin muna natin ating sarili. Kung tayo po ay handa at nararapat tumanggap ng communion. Pag-isipan po natin kung nalagay tayo sa sitwasyon ng pagkatukso o nakagawa ng mga mali. Hingi po natin ang kapatawaran sa ating Panginoon bago tayo makibahagi sa gawain ito. Dahil ang banal na communion ay pinalaga ng Diyos bilang daluyan ng kanyang biyaya. Sabi nga po sa 1 Corinthians 11:27-29, babasahin ko po. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom ng kopa, sapagkat ang sino mang kumakain at uminom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Inaniya, manalangin po tayo ng tahimik. Binibigyan kaya ng mga 2-3 minuto at tumingin ng tawad sa ating Panginoon.
Manalangin tayo. Panginoon namin tapat at makapangyarihan, kami po ay lumalapit sa inyo at dinudulot ang panalangin namin. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Salamat sa pagpagdala ng banal na Espiritu sa amin upang gabayan kami araw-araw sa aming buhay. Salamat at nairehan kayo lagi bilang Diyos na tapat at patuloy na ginagabayan kami. Salamat, Lord, sa inyong pagmamahal sa amin at niligtas na kami sa kapamakan. Lahat po ito, Lord, nataas namin sa inyong dakilang pangalan. Amen. Tulad po ng dating nangyayang ko lahat, lumapit at kumuha po ng elemento sa harap po natin. Pwede na po. Punta po natin. Kailangan ko ng isa. Opo. Okay.
Mateo 26 to 30 po, ang banal na hukunan. Habang sila'y kumakain, tumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon, binigay sa ating mga alagad at sinabi, "Kunin niyo ito at kainin. Ito ang aking katawan, kainin po natin ito." Kainin po natin. Matapos maghapunan, tumampot ang Panginoon Jesucristo ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami." Alalahanin po natin na ito ang simbolo ng bagong tipan na meron tayo sa pamamagitan ni Kristo. Inumin po natin. Nalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa inyong pagbibigay ng inyong anak para itubos ang aming kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagbigay ng buhay para sa amin. Salamat, Panginoon, at ikaw ay nabuhay na muli, kaya kami rin ay maaaring mabuhay muli na kasama ka. Salamat sa iyong biyaya sa amin at sa lahat ng pagmamahal ninyo. Lahat po ito, Lord, tinataas namin sa Panginoon. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Pagpili po ng aming panambahan, pagbibigay ng kaloob sa ating Panginoon. Iikot po nila Sheila and Riza yung ating offering bags. Si Ina po pala at si Sheila ang mag-ikot ng offering bags. Yun po si ating, dahil po first Sunday of the month din, naiikot din po ang ating social concern. Si Sheila naman po. Si Riza, yun naman po. Iikot ang ating offering. Tayo po ay panalangin po natin. Mga ito, tumayo po tayo. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na pwede kami mag-uwi sa pamamagitan ng pagbibigay ng ikapo. Salamat, Panginoon, sa provision mo sa bawat isa, sa mga trabaho, source of income, allowances na meron kami, na galing rin sa inyo. Panginoon, hayaan mo na magamit itong mga ikapong ito at social concern na sa ikalalagay ng iglesia at upang ma-extend din ang pagmamahal at binigay mo sa amin sa iba. Tulungan mo po kami na maging mabuting tagapangalaga ng mga ito. Muli, Panginoon, salamat po sa inyong dakilang pag-ibig para sa amin.
Sa inyo po lahat ng papulit pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ari na po tayo maupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Meron po tayo ilang mga anunsyo para sa umaga ito. Pagkatapos po ng ating panambahan, huwag po muna tayo aalis. Meron po tayong breakfast fellowship. Naghanda po ang church ng pagkain na pwede natin pagsalu-saluhan. At kung meron din po tayong mga dala na pwede natin ibahagi sa isa't isa, ay welcome na welcome po natin gawin ito. So sana po ay makapag-fellowship tayo bago po tayo mag-siguri na. Meron po ilang mga announcements sa Doña Carmen. Next week po, 9:30 na po ulit ang ating worship service. At ang ating worship leader po ay si Grace Dallas. Ang preacher naman po natin ay si Janina Medini sa 2 Corinthians 9:6-15, Generosity and God's Provision. Patuloy po natin ina-announce na ang ating days of prayer ay ginaganap na po na first and third Saturday of the month dito po sa Doña Carmen. At 7 o'clock a.m. Meron po tayong breakfast fellowship. Pagkatapos po ay ginaganan po natin ang ating prayer proper. Every second and fourth Sunday of the month naman po at 8 o'clock a.m. ay ginagawa po natin ang ating Kids Sunday School dito po sa Doña Carmen. Sa baba po yun ginaganap at welcome na welcome po ang lahat ng kabataan na dumalo dito. Meron din pong fundraising initiative na ginagawa ang Kids Sunday School. Meron po tayong pledge board na nasa likuran kung saan pwede po tayong kumuha ng amount na pwede natin i-donate at pwede po natin itong i-abot sa ating Sunday School Ministry Coordinator na si Tita Ox. Para naman po sa announcements para sa Batasan, ang Kids Sunday School naman po ng Batasan ay ginaganap every second and third Sunday at 1 o'clock p.m. po sa Batasan Worship po. Tapos ang Sunday Pamor 3.0 ay wala po ngayong linggo, hindi gaganapin sa April 19 at 5 o'clock p.m. sa Batasan Worship Hall po. So wala po ngayon, April 19 po ulit magkikita-kita ang mga dumadalo sa SC. Ang baptismal class rin po ay wala po muna ngayon na class, pero ito ay gaganapin po sunod sa April 12, 1 p.m. onwards. Sa Batasan din po ito ginagawa. Ang service po sa Batasan next week ay 9:30 a.m. pa rin po ulit. Si Queen po ang ating worship leader at ang ating preacher ay si Tito Atosilian sa 1 Thessalonians 4, 1-12 and 5-12-28, a life pleasing to God. Meron pong ilan na nagsiselebrate ng kanilang birthdays this week. Sa April 11 po ay birthday ni Grace Araw, pati po ni Marvin Galenio. Happy birthday! At sa April 12 naman po, next Sunday ay birthday ni Gemma. Meron po ba tayo hindi nabate na mag-celebrate ng kanilang birthdays this week? Mukha naman pong wala. Sige po, awitan po natin sila ng happy birthday. So madalas po binabati natin ang ating mga first-timers na dumadalo po sa Lord of Life, whether it's from Doña Carmen or Batasan po. So kasama po natin ngayon ang kaibigan ni Matt na si Jamie. Nasa likod po sila. Welcome po to Lord of Life. At hindi po nila first time, pero natutuwa po na makasama muli si Ate Gina, pati po si Kuya Arnold and si AJ. Welcome po ng sa church. Meron ba po ba na first timer o ngayon lang po ulit nakabalik sa Lord of Life? Parang wala naman ako makita. Sige po, mamaya po, bago po tayo magsalo-salo, magkakanan po tayo lahat. Magsintayin po tayo, no? Panginoon, salamat po sa inyong salita. Nawa, Panginoon Diyos, ay tanggapin namin ito na may
kagalakan, Panginoon Diyos, dahil ito'y nagbibigay ng panibagong buhay sa bawat isa sa amin na nakakilala na sa iyo, Panginoon Diyos. Nawa namin doon sa salitang ito, isa buhay upang magkaroon ng panibagong buhay sa mga tao rin mababahagian po namin. Hindi lang namin ito sarili, Panginoon Diyos, kundi bahagi kayo na aming Diyos na buhay na nagbabago ng buhay hanggang sa buhay na walang hanggan na mararanasan namin sa aming pagkilala, pagkaroon ng relasyon sa inyo. Tanggapin po natin ang bangkot ng Panginoon. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang magpaumapaw ang iyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa huling hamon. Yan, bago po tayo magbatian at magkaroon ng ating breakfast fellowship, pwede po tayo umawit sa ating Diyos na buhay. Umawit tayo.